Breaking news mga kabayan, 5 US Harpoon anti-ship missile system ang dumating daw sa Taiwan upang i-counter ang mga naval threats mula sa China. Pangalawang balita, kailangan daw maghanda ng Taiwan sa mga posibleng pagharap sa mga Chinese drone saturation. Pangatlong balita, Israel nag-warning ng posibleng 20,000 missiles mula sa arsenal ng Iran na posibleng makatama sa US at Europe. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa impormasyong inilathala ng Focus Taiwan website, noong June 28, natanggap ng Taiwan ang unang kargamento ng US-supplied Harpoon Coastal Defense Systems na nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng depensa ng isla sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Kasama sa paunang padala ang 5 mobile missile launcher vehicles at isang radar truck. Bagaman hindi inihayag ang eksaktong petsa ng pagdating, sinimulan na ng hukbong dagat ng Taiwan ang isang nakatuong programa sa pagsasanay upang matiyak ang tamang integrasyon, pag-deploy at operasyon ng bagong mga sistema. Ang milestone delivery na ito ay bahagi ng 2.37 billion foreign military sale deal na inaprubahan noong October 2020 ng US Defense Security Cooperation Agency. Saklaw ng kabuuang kasunduan ang 100 Harpoon launcher vehicles hanggang 400 RGM-84L4 Harpoon Block 2 surface-launched anti-ship missiles at 4 na RTM-84L4 training variants. Idinisenyo ang mga sistemang ito upang palakasin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang baybayin nito laban sa mga naval incursion at pigilan ang anumang posibleng amphibious operations ng Chinese People's Liberation Army Navy. Nakaplanong makumpleto ang buong padala pagsapit ng 2028. Ang Harpoon Coastal Defense System ay isang land-based na version ng kilalang anti-ship missile ng Boeing na nakakonfigure para ilunsad mula sa mabibigat na tactical vehicles na nagbibigay ng mabilisang paggalaw at kakayahang magtago. Sa pamamagitan ng mobility na ito, kayang ilipat ng mabilis ang mga launcher sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng Taiwan na nagpapahirap sa kalaban na makatama at nagpapataas ng tsansang makaligtas sa mga pinagtatalunang lugar. Ang radar truck naman ang nagbibigay ng target acquisition at fire control capabilities na nagpapahintulot sa real-time na pag-atake sa kalabang sasakyang pangdagat nang hindi umaasa sa panlabas na sensor network. Sa iba pang mga balita, kailangang agarang baguhin ng Taiwan ang estratehiya sa air defense upang maiwasan ang lumalalang banta ng maramihang low-cost drone saturation attacks mula sa China. Nangangailangan ito ng 3 pangunahing reforma. Una, palawakin ang air defense capability gamit ang low-cost weapons. Pangalawa, pahusayin ang survivability sa pamamagitan ng hardening at mas malaking mobility. At pangatlo, palakasin ang early warning, logistics at resilience sa pamamagitan ng mas malalim na kooperasyon sa mga kaalyado. Mabilis na dumami kamakailan ang inventory ng China ng iba't ibang drones, maging reconnaissance man o strike types. Kasama rito ang CH-4, WZ at ang malawakang na ipamahaging ASN series na nagbibigay ng multi-role capabilities sa iba't ibang altitude, range at speed. Pinakamalaking banta rito ang paggamit ng expendable, low-cost drones na maaaring baguhin ang dynamics ng cross-strait conflict. Mas mahal ang bawat round ng mga pangunahing interceptor missiles ng Taiwan tulad ng Skybow at US-supplied Patriot PAX-3 kumpara sa halaga ng isang drone. Madalas ngang napupuno ang stock ng interceptor missiles ng Taiwan kung masugatan ng maramihang drone swarms na bawat isa'y nagkakahalaga lamang ng ilang milyong dolyar. Kailangang muling ayusin ng Taiwan ang kanilang sistema upang bigyang prioridad ang cost-effective interception. Kabilang dito ang paggamit ng mga short-range rapid-fire gun systems gaya ng Phalanx CIWS. Dapat ding i-modify ang Thunderbolt 2000 rocket artillery system ng Taiwan upang gamitin sa air defense. Kailangan din ng Taiwan ang mga directed energy weapons tulad ng lasers. Makabubuti rin ang paggamit ng electromagnetic warfare capabilities na sadyang idinisenyo upang i-jam at lituhin ang navigation ng drones.
Maaari ring gumamit ng interceptor drones na sinimulan ng gamitin ng Ukraine upang pabagsakin ang mga strike drones. Samantala, sa iba pang mga balita, sa gitna ng tumitinding tensyon sa Iran, isang opisyal ng Israel ang nagbabala sa Estados Unidos at Europa. Sa isang press briefing, isiniwalat ng naturang opisyal ang pangmatagalang layuning militar ng Iran. Ayon sa hindi pinangalanang opisyal, ang missile capabilities ng Iran ay hindi lamang banta sa Israel. Maaari na ring itong magdulot ng panganib sa buong gitnang silangan at maging sa iba pang bahagi ng mundo. Ayon sa Israel, daan-daang missile launcher ng Iran ang kanila nang napinsala sa mga isinagawang pag-atake na lubhang nagpahina sa kakayahang umatake ng Iran. Ngunit ayon pa rin sa opisyal, kahit na nawala na ang maraming missile launchers, nananatiling may kakayahang makapagdulot ng malawakang pinsala ang Iran. Ayon sa nasabing opisyal mula sa Israeli military, ang missile na kasalukuyang dinidevelop ng Iran ay kaya nang umabot sa Europa at may plano pa silang mas lalo pang paunlarin ito upang magkaroon ng isa pa na aabot sa Estados Unidos. Tinatayang nasa pagitan ng 2,000 hanggang 2,500 ang bilang ng ballistic missiles ng Iran sa pagsisimula ng alitan. Ngunit mabilis umano silang tumutungo sa isang mass production strategy na maaaring magpataas sa kanilang stockpile sa 8,000 o posibleng umabot sa 20,000 missiles sa mga susunod na taon. Sa ganitong lawak ng rekurso, wala umanong dahilan para payamanin ng Iran ang uranium sa kasalukuyang antas, maliban na lamang kung aktibo silang nagsusulong ng programang nuklear. Ayon sa opisyal, sumusulong na ang Iran sa bawat hakbang ng proseso ng paggawa ng sandatang nuklear. At kung hindi sila kikilos, maaaring kaharapin ng mundo ang isang Iran na may nuclear capabilities. Sa iba pang mga balita, nagngingit-ngit sa galit si President Trump. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding pagkadismaya at ang kanyang tinig ay kumukulo sa matinding puot habang nagsasalita siya sa publiko. Hindi ito ordinaryong pagkadismaya. Ito'y galit na bumubulwak mula sa loob, isang damdaming hindi niya mapigilan sa harap ng kamera at ng mga mamamayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Amerika at sa pambansang telebisyon, ang F-bomb ay lumabas sa kanyang bibig. Isang malinaw na patunay ng tindi ng kanyang pagkabahala at ng kanyang matinding pagkadismaya sa sitwasyon. Ang kaganapang ito ay umaling-aungaw sa buong mundo. Nagulat at nagtanong ang marami sa pagiging pampubliko ng ganitong pahayag mula sa isang pinuno ng estado. Para kay Trump, ang eksenang ito ay sumasalamin sa kanyang frustration sa patuloy na kawalang katiyakan sa rehiyon. Malinaw na ang pinagmulan ng kanyang puot ay ang tila walang katapusang conflict sa pagitan ng Israel at Iran, na sa paningin niya ay tila ayaw matapos at humantong sa kapayapaan. Ito'y isang conflict na sa loob ng mahabang panahon ay kumonsumo sa rehiyon, nagdulot ng malawak na pagdurusa at kawalang katiyakan sa buhay ng libo-libong tao. Ngayon, tila lumalampas na ito sa hangganan ng rason at pasensya ng sinuman na nagtutulak sa mga pinuno ng mundo na kumilos. Ang bawat araw na lumilipas ay tila nagdaragdag lamang ng gatong sa nagbabagang conflict na nagbabanta sa mas malawak na kaguluhan at instability sa buong Middle East, isang rehiyon na sadyang napakahalaga sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Bandang 6:00 ng gabi noong nakaraang araw, Eastern Standard Time, inihayag ni President Trump ang isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang balita ay kumalat ng mabilis, nagbigay ng panandaliang pag-asa sa mga nababahala sa patuloy na karahasan. Ang anunsyo ay dapat sana'y magdala ng pag-asa para sa kapayapaan pagkatapos ng 12 araw na matinding labanan, isang labanan na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura, ekonomiya at pinakamahalaga sa buhay ng libu-libong sibilyan na walang kinalaman sa conflict. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang anunsyo ay nagdala ng agarang pagkalito at pagtutol. Ilang minuto lang matapos ang pahayag ni Trump, naglabas ng ulat ang CNN na nagsasabing isang senior official mula sa Islamic Republic of Iran ang nagsabing walang naganap na ceasefire proposal. Nagdulot ito ng alingas-ngas at pagdududa sa kredibilidad ng kasunduan na naglagay sa alanganin ang pagiging lehitimo ng tigil putukan bago pa man ito tuluyang magsimula. Ang balita ay mabilis na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo na nagdagdag ng pagkalito sa halip na kaliwanagan
at nagtanim ng pagdududa sa pagiging epektibo ng diplomasya. Gayunpaman, ilang minuto pagkatapos ng ulat ng CNN, isang kumpirmasyon naman mula sa Reuters ang dumating na nagsasabing totoo ang tigil putukan at ito ay kinumpirma mismo ng Iran. Ito ay nagpakita ng malaking kakulangan sa komunikasyon at koordinasyon sa gitna ng matinding tensyon na tila nagbibigay ng pagkakataon sa magkabilang panig na magkaroon ng kani-kanilang interpretasyon ng kasunduan na nagpapahirap sa pagtatatag ng tunay na kapayapaan at pagtitiwala. Ang pagkalito ay lumala pa nang magsimulang magreklamo ang mga taga-suporta ng rehimeng Iranian. Sa social media, nagpahayag sila ng matinding galit sa kanilang Pangulo at Foreign Minister. Tinawag silang mga taksil at inakusahan ng pagtataksil sa Iran at sa kanilang pamunuan dahil sa pagsang-ayon sa tigil putukan. Ang mga post na ito ay mabilis na kumalat, nagpapakita ng malalim na dibisyon sa loob ng Iranian society at nagpapataas sa internal na tensyon. May mga nanawagan pa nga para sa pag-aresto at pagbitay sa sinumang sumang-ayon sa tigil putukan. Iginiit na ang bawat isa sa kanila ay isang taksil sa bansa na dapat pagbayaran ang kanilang desisyon para sa kapayapaan na hindi nila kinukonsinti. Sa kabila ng kaguluhan at galit ng publiko, nanatiling nakatago ang Supreme Leader sa isang bunker na nag-iwan ng vacuum ng pamumuno sa gitna ng krisis at nagpapataas sa pangamba sa magiging kinabukasan ng Iran. Samantala, ang Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC, kasama ang mga negosyador, ang siyang may hawak ng kapangyarihan at naging pangunahing boses ng Iran sa entablado ng mundo na nagpapakita ng kanilang malaking impluensya sa desisyon ng bansa. Galit ang mga pro-Iranian na tao dahil pakiramdam nila ay hindi gaanong gumanti ang Iran sa Israel pagkatapos ng mga naunang pag-atake na nagdulot ng matinding pinsala at pagkamatay ng kanilang mga kababayan. Para sa kanila, ang tigil putukan ay isang tanda ng kahinaan at pagsuko, hindi ng lakas o strategic na pag-iisip. Hindi pa man nagtatagal ang anunsyo ng tigil putukan, isang nakakagulat at di inaasahang pangyayari ang naganap na nagpalala sa sitwasyon at naglagay sa pagsubok sa bagong sibol na kapayapaan. Isinagawa ng Israel ang pinakamalaking pag-atake nito sa loob ng Tehran mula nang magsimula ang 12 araw na digmaan. Ang mga pagsabog ay malaki at nagdulot ng matinding pinsala na nag-iwan ng tanawin ng pagkasira at paghihirap sa mga mamamayan ng Tehran. Ang mga ulat mula sa lugar ay nagpakita ng mga naglalagablab na apoy, mga gumuhong gusali at ang takot sa muka ng mga nakasaksi na nawalan ng tahanan o mahal sa buhay. Nagkaroon ng malaking debate kung ang pag-ataking ito ay lumalabag sa tigil putukan, lalo na't sinasabi na hindi kaagad epektibo ang kasunduan at mayroong oras ng palugit bago ito maging ganap. Ayon sa Israel, ang kanilang atake ay hindi lumalabag sa kasunduan dahil nagsisimula ito ng kaunting panahon pagkatapos ng anunsyo na nagbibigay sa kanila ng legal na batayan sa kanilang aksyon at nagpapahiwatig na sinusunod nila ang batas ng kasunduan kahit na sa pinakamaliliit na detalye. Ngunit sa kabila ng teknikalidad, malinaw na nilabag nito ang diwa ng kapayapaan at ang bagong sibol na kasunduan na nagbigay ng mensahe ng patuloy na agresyon at paghamon sa kapayapaan. Hindi ka dapat umaatake matapos sumang-ayon sa kapayapaan o kahit paano, dapat magkaroon ng panahon para sa paghupa ng tensyon at pagtiyak ng pagsunod sa kasunduan ng buong puso at may integridad. Ito ang punto na binigyang diin ni President Trump na nagpahayag ng kanyang matinding pagkadismaya sa aksyon ng Israel. Sinabi niya na ang Israel ang nagsimulang mag-drone ng tuluyan sa Iran na naglagay sa panganib sa tigil putukan na halos hindi pa nga nagsisimula at nagpataas sa posibilidad ng isang mas malaking conflict na mahirap pigilan at maaaring humantong sa isang regional war na magdudulot ng mas malawak na pinsala. Dahil sa pag-atake ng Israel, malinaw na nagalit ang Iran. Ngunit sa halip na agarang paghihiganti na maaaring asahan ng marami, nagpakita sila ng pagpipigil, isang estratehikong paglipat na nagbigay ng pag-asa sa mga naghahangad ng kapayapaan at nagbigay ng pagkakataon para sa diplomasya. Naghintay sila ng ilang oras, marahil ay upang suriin ang sitwasyon at planuhin ang kanilang susunod na hakbang.
ng may pag-iingat at kalkulasyon. Isang tanda ng kalkuladong tugon upang maiwasan ang overreaction at mas malaking pinsala. At habang papalapit ang alas 12 ng tanghali, Eastern Standard Time, nagsimulang lumipad ang mga missiles ng Iran. 6 na wave ng missiles ang inilunsad patungo sa mga lungsod ng Israel sa loob ng 2 oras na nagdulot ng malawakang takot at pangamba sa mga mamamayan na napilitang magtago sa mga shelter, naghahanap ng kaligtasan mula sa bumubulusok na mga banta. Isa sa mga missiles na ito ang tumama ng direkta sa isang 7 palapag na apartment building sa Beersheba na nagdulot ng matinding pinsala at ang ikinamatay ng 4 na katao. Ang tahnawin ng pagkasira ay nakapangingilabot na maraming tao ang naiwan sa ilalim ng gumuhong gusali at marami pa ang nawalan ng tirahan. Ang mga rescue crews ay agad na humukay sa mga guho habang ang mga first responder ay nagbibilang ng mga namatay at sinusubukang tukuyin kung gaano karaming tao ang namatay sa trahedya. Isang seryosong paalala ng malagim na gastos ng conflict sa buhay ng tao. Sa kabila ng trahedya at ang malaking pagkalugi sa buhay, nagpasya ang Israel na hindi muna gumanti kaagad. Isang hakbang na nagpapakita ng pagiging mahinahon at strategic na pag-iisip sa gitna ng matinding tensyon na marahil ay naimpluwensyahan ng mga apil mula sa internasyonal na komunidad at ng mga pangunahing kaalyado na nagmamadali upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Mahalagang tandaan na marami sa mga missiles ng Iran ang dumating bago ang napagkasunduang oras ng tigil putukan na alas 12 ng hating gabi, Eastern Standard Time, na nagpapahirap sa pagtukoy kung alin ang tunay na paglabag at alin ang bahagi pa rin ng digmaan na nagaganap bago ang formal na ceasefire. Naging kapansin-pansin din ang isang El Al flight na patuloy na umiikot sa ere dahil sa mga missiles na lumilipad sa Tel Aviv at iba pang lungsod ng Israel na pumipigil dito na makapasok sa Israeli airspace at magdulot ng mas malaking panganib sa buhay ng mga pasahero. Sa huli, ligtas naman itong nakalapag sa Tel Aviv, isang maliit na ginhawa sa gitna ng kaguluhan na nagpapakita ng pagiging epektibo ng kanilang air defense system at ang kanilang kakayahang protektahan ang kanilang airspace mula sa mga banta. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang mga pagsubok sa tigil putukan. Dumating ang balita na isang missile ng Iran ang tumawid sa teritoryo ng Israel ng 12:06, 6 na minuto matapos magsimula ang oras ng tigil putukan. Sa kabutihang palad, nagawa itong paalisin ng Israel at walang nangyaring pinsala. Inangkin ng Iran na ang missile ay inilunsad bago ang alas 12, kaya hindi ito isang paglabag sa tigil putukan. Isang pahayag na nagpapakita ng kanilang pagtatangka na panatilihin ang kasunduan at iwasan ang karagdagang conflict na maaaring magdulot ng mas malaking kapahamakan at magtulak sa rehiyon sa isang buong digmaan. Ang mga diplomatiko ay nagtrabaho ng husto sa likod ng mga eksena upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon na nagpakita ng isang maselan na balanse ng kapangyarihan at diplomasya. Ngunit hindi pa rin natapos ang conflict. Bandang alas 3:30 ng umaga, napansin ng Israel na naglunsad muli ng sunod-sunod na ballistic missiles ang Iran patungo sa teritoryo ng Israel. Ito ang ika-7 wave at ang mga missiles na ito ay nagbanta na tuluyang sirain ang tigil putukan at ibalik ang rehiyon sa ganap na digmaan na magpapalala sa krisis na pinipilit na pigilan ng international community. Kung ang mga missile na ito ay makakapasok sa teritoryo ng Israel, malalabag ang tigil putukan at magsisimula muli ang digmaan. Nakapasok nga sila sa teritoryo ng Israel, ngunit sa kabutihang palad, nagawa ng Israel na harangin ang lahat ng ito at walang nangyaring pinsala sa mga infrastruktura o buhay ng tao. Salamat sa kanilang Iron Dome system na muling nagpatunay ng kanyang pagiging epektibo at nagbigay ng proteksyon sa mga mamamayan. Gayunpaman, ang paglabag ay naroon at nangako ang Israel na gaganti, na nagpataas ng tensyon sa peak at naglagay sa buong rehiyon sa bingit ng digmaan, isang senaryo na kinatatakutan ng marami. Nagsimulang lumipad ang mga Israeli jet patungo sa airspace ng Iranian at tila magwawakas na ang tigil putukan na nagbabanta ng isang all-out war na maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa Middle East at sa buong mundo, kasama na ang pagtaas ng presyo ng langis at destabilisasyon ng mga pandaigdigang merkado.
Dito na nagsimulang mag-tweet ng live si President Trump. Marahil ay sinusubaybayan ang bawat galaw ng conflict na ito mula sa kanyang base sa US na may pagkabahala at galit. Mahigpit niyang sinabi sa Israel na huwag maghulog ng mga bomba. At kung gagawin nila ito ay isang malaking paglabag sa kasunduan na kanilang sinang-ayunan. Isang kasunduan na personal niyang pinilit na mangyari at nais niyang sundin. Inutusan niya ang mga piloto na bumalik sa bahay, na nagpapakita ng kanyang direktang intervensyon at paggamit ng kanyang otoridad bilang president upang maiwasan ang mas malaking kalamidad na maaaring mangyari. Sa isa pang tweet, sinabi niya na hindi aatake ang Israel sa Iran at lahat ng eroplano ay lilingon at uuwi habang ginagawa ang isang magiliw na plane wave sa Iran. Isang bahagyang nakakatawa ngunit seryosong pahayag na nagpapakita ng kanyang hangarin para sa kapayapaan at paghupa ng tensyon sa kabila ng matinding sitwasyon. Ang dahilan sa likod ng pahayag na ito ni Trump ay sinabi ng mga Iranian sa mga Qataris na siya namang nagsabi sa delegasyon ng US na ang mga rocket ay pinaputok ng ilang mapanganib na pangkat sa rehimeng Iranian na nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Kaya ang paglabag ay hindi ginawa ng pamunuan na sumang-ayon sa tigil putukan, kundi ng iilan lamang. Isang paliwanag na sinubukang gamitin upang iwasan ang mas malaking paghaharap at pagkasira at bigyan ng muka ang pamahalaan ng Iran. Sa kabutihang palad, walang nangyaring pinsala sa Israel. Sinubukan ni President Trump na pigilan ng Israel na tumugon sa pag-atake. Ngunit dahil sa domestikong politika at ang pangangailangan na ipakita ang lakas at panatilihin ang deterrence, ang mga Israeli ay hindi maaaring hayaan lamang na hindi masagot ang paglabag sa tigil putukan. Kaya kailangan nilang umatake kahit na sa maliit na paraan upang mapanatili ang kanilang dignidad at posisyon. Dito naabot ang isang kasunduan na aatakihin at sisirain ng mga Israeli ang isang radar na pag-aari ng mga Iranian na nagsilbing simbolikong paghihiganti at pagpapakita ng kanilang kakayahang tumugon ng hindi nagtutulak sa buong rehiyon sa isang mas malaking digmaan. Isang matalinong desisyon sa ilalim ng pressure.